Maganda po yung ating gospel ngayon kasi binibigyan tayo ng tamang pangunawa at pananaw sa realidad ng buhay. Hindi ilusyonado ang Diyos. Ang Diyos ay makatotohanan, no? Nakatapak sa lupa ang kanyang paa. Hindi siya lumulutang sa ere, bagamat siya ay Diyos. No? Alam niya yung kalagayan natin bilang mga tao. Kaya nga maganda itong talinhagang ito kasi ipinakikita sa talinhaga na sa mundong ginagalawan natin, sa ating mga sarili, naglalaban lagi ang mabuti at masama. Hindi po ba? Sapat lang na tingnan natin ang ating mga sarili, makikita natin na diyan sa ating puso, may mga bagay na mabuting ibinubunsod ang ating puso at meron ding mga masasamang bagay na binubunsod ang ating puso't isipan. Hindi tayo mga santo. Pakitinan mo ngayon katabi mo kung santo na yan. Santo na ba yan? Parang hindi pa, di ba? Maski hindi natin tingnan yung katabi natin, tingnan lang natin yung sarili natin eh. We are capable of the good. But we are also capable of what is evil. Diba? Meron tayong mga pagkakataon na nagsisinungaling tayo para mapagtakpan yung ating mga sariling ginawa at kamalian. May mga pagkakataong nandadaya rin tayo, nangungupit din tayo. Diba? May mga pagkakataon na naninira tayo ng ating kapwa-tao, yung mga mahilig magmarites. Di ba? Ang mga reporter ng bayan. Di ba? May mga pagkakataon na kahit alam nating gawin yung mabuti, pilit nating ginagawa yung masama. Di ba? Kaya mo namang gawin yung mabuti, pero mas nakasanayan mong gawin yung masama, yung hindi maganda. Di ba? At meron tayong mga kasalanang mga favorite sins. At paulit-ulit natin ginagawa yun. Naging habit na. Parang minsan naging addiction na nga eh. Diba? At yun ay hindi natin masyadong napapansin minsan kasi paulit-ulit na natin ginagawa. At pag nakita natin marami rin ang gumagawa noon, parang hindi na siguro masama yan kasi marami namang gumagawa eh. Diba? Meron akong kaibigan na sabi niya, meron siyang ginawang kasalanan, sabi niya, siguro may intindihan naman ni Lord yun kasi nakakatukso naman talaga kasi yung kasalanan yun. Hindi ko alam kung anong kasalanan yun, hindi ko alam kung pagkain yun o ano man yun. Pero sabi niya, may intindihan naman siguro ni Lord yun kasi nakakatukso talaga. So mga kapatid, dito sa ating ebanghelyo ngayon, ang Diyos ay may ibang pananaw. No? Ang Diyos at yung mga alipin na nag-aalaga ng bukid. Ang Diyos ang nagtanim ng mabuting binhi. No? He saw good seeds. Nung nilikha niya tayong mabubuti. May kabutihan sa bawat isa sa atin. There is goodness in us. There is goodness in the other person. At maski na sa pinakatalamak na kriminal, meron ding kabutihan sa puso nun. Kaya lang, pinili niyang tabunan ng maraming masamang bagay, hindi na tuloy makalabas yung natural na mabuti. Walang nilikha ang Diyos na likas na masama. Kailangan nating aminin sa ating sarili, I am good. God created me good. I am made in the image and the likeness of God. Mabuti ako. At kailangan kong palabasin yung kabutihang yun. Pero kung nilikha tayo ng Diyos na mabuti, saan ang gagaling yung masama? Yung masamang damo? Saan ang gagaling yun? Sinasabi ng talinhaga na mayroong kasamaan sa mundo. There is evil in the world. Mayroon, wag tayong magmaang-maangan. Wag tayong mag-ilusyon. Meron talagang kasamaan sa mundo. Meron at merong masama.
at merong magtutukso sa ating gumawa ng masama, ang kaaway ang naghahasik nun. No? At yun ay palihim na inahasik sa puso natin. Ang demonyo ay mapanglinlang. Hindi siya lalaban ng harap-harapan kasi pag nakita natin yung kasamaan, ay siyempre iwasan natin yun. Kung nakita mo yung demonyong may sungay, may pangil, may buntot, at maitim at may pakpak, tatakbuhan mo yun. Siyempre, makakatakot yun eh. Pero ang demonyo hindi nagpapakita ng masama at mapangit. Ang demonyo ay nagpapakita ng maganda at kaaya-aya upang tayo ay mahulog sa kanyang tukso. Diba? Wala namang natutukso sa pangit. Natutukso tayo sa maganda at kahali-halina at masarap. Diba? Wala namang matutukso sa hindi masarap. Diba? Kaya ang kaaway ang naghasik ng kasamaan sa puso natin at nandoon yan. Ngayon, ang Diyos ay may ibang pananaw. Yung mga alipin, sabi nila, gusto niyo po bang bunutin natin yung mga damo? Kasi may mga tumubong mga damo sa bukid. Ang sabi ng may-ari ng Diyos, huwag. Hayaan yung tumubong pareho yung damo at yung binhi, yung trigo. Bakit? Diba? May karunungan ng Diyos. No? Ang Diyos, tinitingnan niya yung mangyayari sa hinaharap. Tinitingnan niya yung potensyal nung binhing tinanim niya. May kapangyarihan yung binhi. Hindi yun matatalo ng kasamaan. Kaya sabi niya, hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang magsabay silang tumubon dalawa. Kasi ang paliwanag ng isang bihasa sa kasulatan, yung kakal na yung damo, pag yun ay tumutubo pa lang, magkamukha yun ng trigo. Hindi mo ma-distinguish ano yung trigo, ano yung damo. Kaya napaka-panganib, bunutin yung damo habang maliit pa kasi magkamukha sila. Baka mabunot mo rin yung trigo at maubos yung trigo. Kaya sabi niya, hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang tumubong pareho. Di ba tayo, yung mga alipin, gusto nila ng malinis na bukid na puro trigo lang ang nakatanim. Malinis na bukid. Ang Diyos, ang may-ari, sabi niya, hayaan mo lang siya. May tiwala ako sa tinanim ko. May tiwala ako sa kabutihan na tinanim ko sa puso ng mga tao. Tutubo yan. Lalago yan. No? So, ang tayo mga minsan, gusto natin tanggalin. Tanggalin yung masama. Tanggalin yung hindi nakakatulong. Tanggalin yung istorbo. I-eliminate. Parang sa Big Brother, elimination. Di ba? Minsan pag meron tayong hindi kasama sa mga ministry natin, sa mga ministry nyo na pasaway, na laging sanhi ng kaguluhan at dibisyon at away, yung laging siya ang tampulan ng chismis at mga awayan sa mga grupo, sa mga ministries. Father, tanggalin na lang natin yan. Tanggalin mo na sa pwesto yan. Lagi po akong nakakarinig ng ganun sa aking mga leaders. Merong isang tao na talaga namang kahit anong pagbalik ta rin mo, pasaway talaga. No? Pero magaling kasi. Magaling. Kaya ayoko rin siyang tanggalin. Kasi meron siyang maiaambag sa komunidad. Pero yung takbo ng isip niya ay mahirap suhituin. Kaya ang payo ng mga ibang leader, Father, tanggalin mo na sa posisyon yan, mas magiging tahimik tayo kung wala yan. Minsan, ganun ang ating gustong gawin. May istorbo, may hindi maganda, tanggalin yan. Eliminate. Kung eliminate tayo ng eliminate, sinong matitira? Meron bang matitira sa mga ministry natin kung tatanggalin natin yung mga pasaway? Pasaway naman tayong lahat paminsan-minsan. Di ba? So ako, pinagtsitsigaan ko, sabi ko, hindi. Tutulungan natin magbago yan. Pero for the meantime, meron naman siyang mabuting naiaambag sa ating komunidad. At yun na lang ang ating unawain na lang natin na siguro nung siya'y bata pa,
ganyan ang pagpapalaki sa kanya. Laging siya ang bida. Laging lahat ay project niya. Pag hindi niya project, hindi niya susuportahan. Di ba? Hindi ko project yan, bahala kayo sa buhay niyo. Pero pag project na, dapat lahat tumulong. Di ba? Dahil dapat lagi siya ang bida. Pagpasensyahan na lang po natin, sabi ko. Sa ano't ano pa, magbabago din yan. Pagtiyagaan natin. Bigyan natin ng maraming formation, tulad ng formation mamaya. No? Anong gustong sabihin ng Diyos sa atin? Ang Diyos, na-appreciate niya yung maliit at tahimik na pagtubo ng mabuting binhi. Maliit, mabagal, at tahimik na pagtubo ng mabuting binhi. God notices that. Nakikita ng Diyos yun. Hindi lingid sa kanyang kaalaman yun. So tayo mismo sa ating mga sarili, nakikita ng Diyos yung good intention natin. Nakikita ng Diyos yung mabuting puso natin. At yun ang inaalagaan niya. Bagamat marami rin tayong masasamang mga gawain at masasamang mga ugali. Pero ang Diyos, pilit niyang tinitingnan yung mabuti sa atin. Hindi yung masama. Tayong mga tao, nakikita natin madali yung masama. Minsan, hindi natin napapansin yung mabuti. Pero ang Diyos, nakikita niya yung mabuti sa kabila ng masamang pag-uugali natin madalas. At mapagpasensya at matyaga siya sa atin. No? Kung ang Diyos walang pasensya, saan tayo pupulutin? Tanong mo sarili mo, kung ang Diyos ay walang pasensya, nasaan ka dapat ngayon? Di ba? Ako po ay late vocation. Nung high school, pumasok na po ako ng seminaryo. Pero ako po'y labas-pasok ng seminaryo. Pumasok, lumabas ng college, pumasok ulit, lumabas ulit, pumasok ulit. Nung pangatlong beses, hindi na ako nakalabas. Hindi na nakalabas. Pero nung mga 8 araw bago ng aking ordination, nagdadasal po ako dahil nag-retreat ako. Sabi ko sa Diyos, Lord, ang tiyaga-tiyaga mo rin sa akin, ano? Biruin mo, mga 25 years ka nag-intay para maging handa ako na maging pari. Dahil ang dami-dami kong gustong gawin sa buhay. Gusto kong magnegosyo, gusto kong mag-migrate sa US, gusto kong mag-OFW, lahat ng dami kong gustong gawin. Ginawa ko muna lahat yon pero parang walang laman. Parang may kulang. No? Until finally, nag-decide ako, ito siguro talaga yung hinahanap ko. Ito siguro talaga yon. And God waited for 25 years para maging handa ako sa regalo niya. No? God is patient. God is patient with us. Kaya wag tayo mawawala ng pasensya sa sarili natin. Minsan sinusukuan natin yung sarili natin eh. We give up on ourselves. No. Do not give up on yourself. And do not give up on others as well. Ang pasensya ng Diyos ang dapat nating tularan.